On today's video, medyo madilim. Ang lakad natin ay magpa-register ng motor. So, date na kasi niya. It's due for register for this. Hindi ko pa kasi naayos yung notaryo ng dito sa ng motor na to. So, ngayon, ang gagawin natin, magpapariso muna tayo ng motor sa LTO Parañaque with the proper process without a fixer. At alam ko, dun sa Parañaque, MVIC ron. So, itetest yung motor natin, mapupunta sa mga ramps, at malalaman natin kung anong tamang proseso. Kaya tara, join me on this video, okay? Let's go! On today's episode of R8 Moto Guides, we present the steps on how to register your motorcycle on LTO. Isang sukat na, paikot-ikot ako. Ay, big bite. Kailan kaya akong magkakaroon? Ang sumpikan to Baba na. Very nice. Very nice yun. Mataw yun Very nice. Very nice. Tayo sa kanan kasi ito tayo ng LTO Pasok sa LTO. Tayo not mag Iha. Tingin ko wala na mga tao ngayon. Let's see. LTO MVIC. Yan ang testing center ng mga motor at kotse. Dito tayo ngayon magpaparehistro. Dito ako sa LTO Parañaque. First up, ibigay mo yung RCR. Babayad ka ng insurance tsaka emission. Iaabot mo yung susi mo sa kanila. Then ipipila nila yung motor mo. Then you'll be in the waiting area. After nun, i-check nila yung motor sa MVIC. So I'll video it as well. For your information, sa insurance cost, sa motorcycle 750, sa vehicles 1,000 pesos. Para sa MVIS inspection and emission rate, para sa motorsiklo 500 pesos, sa light vehicles 600 pesos. So yes, nakapila na yung motor natin sa testing area. Waiting pa tayo ngayon. Pangatlong motor pa to. May test pan tricycle doon. So, once there sa pinaka-platform, aalamin natin kung paano at ano ba ang tinetest kapag nagpaparehistro ng motorsiklo. Hang on there. So, ayan, stage 1. Tapos na yung visual inspection kanina. Inikutan na yung motor. Ngayon, speed test tsaka brake test ang stage 1 dito sa MVIC. So, ayan, si Kuya, nare-rehistro yung motor. Ito na yung motor natin. Ready na siya para isalang dun sa pinaka-platform para mag-test. Dagan Dennis, Dagan Dennis. What? Ano masasabi yung passing yan, Kuya? Passing, hindi naman totally passing. Ang ano kasi niyan, maano lang na may reading talaga na gumagana. Kailangan. So, ang ano kasi nasa yan, 30. So 30 plus siya. Usually niyan, talagang ang ginagawa namin, umandar lang, makita lang namin na may reading si speedometer. Kasi parang passing na rin yung 30. Pero wala naman siya totally ng epekto sa result. Yeah. So yan, brake test naman yan. Brake test. Okay. Pati sa rear kasama na. Yun. So sa kabila, yun naman yung emission. Emission, headlight, sound test. Thank you. So, stage 1 done.
Stage 2, dito naman tayo sa emission, sound test, and headlight test. So ayan, sinalpakan na siya nung pang-emission para ma-read kung pasado. So most likely naman pasado naman kung naka-stock kayo at nasa kondisyon naman yung motor ninyo. Hindi naman luma or something na either luma pa yan, basta kondisyon at magandang makina, hindi naman babas ko sa emission yan. Ayan yun siya. Yun na yung headlight test. Tinetesting yung headlight kung nasa naka-align, maayos. Kuya, anong passing ng emission natin dito? Yes sir, pagka depende po sa year model sir eh. Oo. Mari po mga new system na old model ay new model. Oo. 2.5 po. Okay. Lower, pagka lower naman po ng 2017, 3.5 naman po yun. Okay. Tapos isa pa po yung pinakaluma naman po yung 2012 lower. Yun na po yung mga 4.5 pababa. Yung... So depende yun sa year model ng motor Opo, ninyo. depende po sa year model. Kayo naman sir, bago naman. So walang problema. So headlight, basta aligned yung headlight mo, gumagana. Ako basta po gumagana. Wala naman po siyang kung align or hindi. Paano yung mga yung mga may extra lights? Wala kayo pakialam doon. Meron naman siya sa auxiliary, depende po eh. Bali kung mag-auxiliary light ko sir, yung spec din ng LTO, ganun din sa amin. Okay. Kung anong permitted ng LTO, din sa inyo. Apo. Okay na. Okay na? Right, so tapos na yung pinaka-inspection stage 1 ng test 2. Kaya hindi naman babagsak yung motor. I mean, condition naman yung motor natin, saka well-maintained naman siya. So after that stage 1 and stage 2 sa pagtitest ng LTO, aantay naman tayo ng insurance paper. Pagkatapos ng insurance paper, tsaka tayo pupunta sa pinaka-LTO cashier kung mabayaran yung pinaka-registro. So stay tuned, still be covering that. Thanks guys! So, ayan na nga, tapos na ang ating pag-registro. Ito, tapos na pag-registro. Yun o, 368 pesos lang. Nagpa-registro kayo lang. So, yun, 368 pesos. No hassle naman. Kung natin yung motor, uwi na tayo sa wakas. Tapos na yung registro. Tapos na, thank you! Yun, so tapos na ang ating araw. Ito yung pinaka-MVIC MVIC testing portion ng Parañaque. Okay naman, maganda yung facility. Uwi na tayo. Tapos na yung ating pagpaparehistro. So, yun yung pinaka-process kung paano magparehistro. Kung magkano magparehistro ng legal ang walang fixer. So, titignan nyo. Chip. So, kung titignan nyo magkano lang inabot. Breakdown natin yan mamaya pag uwi ko. Magkano lang emission. Magkano lang yung pinaka-rehistro. Hindi natin kailangan magbayad ng malaki kung dadaan tayo sa tamang proseso. So today, inabot tayo ng 750 pesos para sa motorcycle insurance, 500 pesos para sa MVIS inspection and emission rate para sa motorsiklo, and 368 pesos para sa LTO registration. In total, gumastos lang tayo ng 1,618 pesos. So yun nga guys, tapos na ang ating araw. Nag-document naman natin at na-cover naman natin yung tamang pagre-rehistro ng legal, ng walang fixer sa LTO ng Parañaque. At kasama na doon yung MVIC inspection ng ating mga motor. So sa legal na paraan, less than 2,000 pesos. Total, may sukli pa nga in total. Tapos na po magparehistro ng inyong mga motor. Hindi nyo na po kailangan magpalakad for non-appearance or anything. Kung kaya nyo na pong lakarin at may oras po kayo sa araw na yon, well, it's a good time. Pwede na po kayong magparehistro ng inyong mga motor. So, ayun guys, salamat at sana salamat sa panonood ngayon kung nandito ka sa part ng video na to. And if you like my content, don't hesitate, please subscribe and like on my YouTube videos. Please follow me on Facebook and Instagram. Kasama na rin po ang TikTok, R8 Moro, R with the whole 8 word Moro sa TikTok and Instagram.
Hanggang sa muli guys, ride safe, ingat po lagi sa daan. This is Rod from R8 Moto. Bye!